Ayos ka lang? Okay. Chill? Oo. Sanay ka na dito, bro. Tangin na, ako dito. Hindi Trabaho. naman. Send ko na lang invoice. Pero yung Star Magic, tagal pumayag eh. Wala, lumipat ako eh. Tangina Sa aling-gadang na may hawak sa akin ngayon eh. Yo, what's up guys? Jerry's here and welcome to another episode of Jerry's Inspires Podcast. And today we have another Tagalog episode. So if you're not Filipino, this is not the episode for you. But kung Pilipino ka, dyan ka lang kasi kasama ko ngayon ang kasabayan ni Ernie Baron sa industriya. Hi! Magandang umaga po. Kundi si Pedro, Kit, the third. Ayan, Come on, yan. bro. Kamusta, Good Brad? morning, good morning. Magandang hapon. Brad, nag-backtrack ako sa sa history mo. Kasabay mo si Ernie Baron, Brad. Nauna lang siya ng 2 buwan sa akin. Nauna lang siya sa akin. May biyak sa likod. Sa akin sa gilid eh. Sa gilid yun sa akin eh. May biyak sa gilid. Oh, nag-aabot kami nun. Di pa nag-abot kayo nun? Nag-abot kami. Nag-abot din talaga Nasa kayo. news pa ako nung nandun siya. Nasa news Talaga. pa ako. Nag-abot Ernie kami Baron. nun. Tapos napunta ka kay Mike Enriquez ka mo. napunta ako. Talagang Napunta haligi ako ka ng ng GMA. haligi ka ng journalism. Tagilid lang. Okay. So guys, magandang hapon ba ngayon? Magandang hapon sa inyong lahat. Meron tayong mga special guest na naman ngayon. Walang iba ano ba talaga pangalan mo, Brad? Pedro. Pedro talaga. Ano yung Kit? Yun yung pinakamalapit na word sa cute eh. Pedro Kit talaga. Hindi kasi sa pamilya namin, 3 yung Pedro. Oo. So yung kaya nga daddy dito, ko, ginawa kong kit para Okay. pag tinatawag. Pero yun yung nasa birth certificate mo. Pedro. Pedro yung talaga. yung kit alias lang. Pedro talaga. Okay. Yung Pedro nun, pag tinatawag ako, hindi ko tinatalikuran eh. Oo. So Pedro, Diyos mo yun naman, di ba? Pero Kit. Kit talaga ako. Kit, yeah. Mas kilala ko sa pangalang Kit. Okay, so bigyan ko ng background ko, ba't ko na-investigate. Kasi yung first episode ko na Tagalog, kasama ka nun. Ewan ko ba sinama nanood nito ako. Nanood ako Ba't nun. yung bang sinama? Nakachaleko pa ako nun eh. Ang sabi ni Odin, guest daw ako Ano eh. ko, sino ba to? Nagchaleko pa ako eh. Yung pala Oo. tagapalakpak ako. Tapos nung nagkainom mo na sa dulo, Yan. ang dami mo kasing kwento. Kasi dati kang journalist, di ba? So ang dami mong kwento. Sabi ko, shit, ang gandang i-topic na to sa podcast. Kasi nga, gaya na banggit ko, sa generation natin, bihira na itong may gantong experience sa journalism. Like, kasi masasabi ko na parang merong dalawang side sa Actually, creatives, sa media. Meron kasing glamour side, which is yung mga vlogging, content creation, Entertainment. entertainment, or TikTok, whatever. So, yan yung parang new generation. Glossy side yan eh. Yeah, yun yung glamour glossy side. side. Pero merong dirty side ng media. Ayun yung nasa arawan. Doon ako napunta. Yung pinapadala sa gera, pinapadala sa mga kung anong sakuna, di ba? Sa tondo, mga ganun. Mga Kumbaga patayan, crime, ganun. Oo, mga first responder. Yan. Right? Kasi sa news. So nung narinig ko yung mga kwento nga, sabi ko, shit, magandang pag-usapan to. Kasi marami, ako, I'll be honest, isa sa mga fascination ko yung Brad, nung nagsisimula ako, isa sa mga fascination ko, paano kayo mag-shoot sa gera, for example? Kasi parang gusto ko ma-experience, ano kayang feeling na mag-shoot sa gera? Diba? Isa sa mga naging fascination ko is yung maging war photographer. Especially kung narinig mo si Robert Capa. Isa sa mga legendary photographer yun. Ang sinabi niya, isa sa mga famous quote niya is, if your photos are not good enough, you're not close enough. Actually. Right? And then that reflects din sa media. Kasi kung kumbaga nandun ka sa scene, Mafe-feel mo. Pag malayo ka, hindi mo ma-feel ng tao yung parang action. ang tawag nila doon is embedded ka. When pag embedded ka doon kung sa war, embedded ka doon sa mga soldiers, nando ka sa tabi nila, shoulder to shoulder kayo. Yun nga. So mas powerful lang picture pag malapit ka. Okay, Pedro, before tayo mag-start ng topic mo, Brad, introduce mo sarili mo, Brad. So go for it ba? Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ulila na po ako sa ama. Ako po si Kit. Galing po ako ng Manila. Nag-start po ako 1999 sa news. And then 2003, nag-move ako to doing documentaries, series, ganun. Network sa sa Pilipinas, GMA. Nag-12 years ako sa GMA. Talaga? And then lumipat ako sa TV5 na pirate ako noon eh. Ginawa akong parang director. Tapos nag-ABS ako pero outsource kami. Yung mga shoot ko naman doon mostly out of the country. Kasi yun daw ang bagay sa akin. May skin ko kasi pang snow eh. Pang Koreano. Pang Korea ka, pang Germany, hindi pang sinabing yung sa busan naman na sugatan pa.
Sinabi pang zombie Teka pala. lang, meron akong ibabalik na props, bro. Sandali, ah. Meron akong... Teka lang, may props akong ibabalik. Meron akong ginagamit ng Brad, eh. Dali, ah. Ano to? Babalik ko lang, Brad. Kasi meron akong ganito dati ng unang podcast ko. Meron akong ganito, Brad. Para sa mga makukulit kong guest. Mapanakit to. Magkakasa. Nandito pala si Thor. Torero. Putangin na mo, ha? Kulit mo. Okay? Okay? Kada magbibitaw ka ng joke, Brad. Yari ka sa akin, Brad. Ano yun? Paano to? Reminder. Reminder. Pero, Brad, rewind ko lang. May dalawang side to. Okay. Isang malambot, isang matigas. So depende sa ibibitaw mo. Sige. Depende sa kung maging hatol. Lalabas lahat sa invoice yan. Kada hampas. Lalabas. 10 dirhams. Kung sa pelikula ng nila Dolphy, isang batok. Isang sampal. Isang daan. Okay. Brad. So, saan mo nagsimula ka sa GMA? Sa news. News talaga. Alam mo, kung nanonood ka ng news sa atin before, kinabutan mo yon yung everyday news. 5 days a week. Crimes. First, nandun ako sa crime. Yung mga batayan. Papasok ko sa morgue. Naging part ng training ko yun eh. Shit. Mag-cover kayo mga nagbarilan. Oo. Yun, hanggang sa napunta doon sa mga wars, sa mga gera-gera. Brad, bigyan ako ng mga mga istorya na hindi mo makakalimutan sa iyong naging trabaho. Kumbaga, yung talagang simulan natin sa street level, Brad. Bago tayo dumating sa mga talagang street level, Brad. Usually kasi poverty porn ang pinakamahirap kalimutan eh. Okay. Yung tipong hindi sila kumakain na hindi sila kakain na maghapon ikukwento sa iyo. Yung mga gano'n. Pero ang pinaka hindi ko nakalimutan yung batang 12 years old na sa Tondo. May anak na siya 2. 12 years old. May anak siyang 2. Tapos yung isa, yung ni-rape nung... meron kaming story sa GMA pa ako sa investigador. Sa Pangasinan, meron isang... Sabi nagbebenta ng prostitution. Okay. Sa Bugaw, nag-ano ako kasi as undercover, dalan mo ako nung gusto ko bata. Ang hindi ko nakalimutan yung dinala sa akin 12 years old na bata. 9 years old, correction. 9 years old. 9 years old na bata. Teka lang, sabi mo undercover ka. Nag-undercover ka talaga. Oo. Kami yung lumulubog kasi nung nasa investigative show ako, ang story mo dapat tatayo sa korte. Yung video mo dapat tatayo sa korte kasi yun din ang gagamitin nila to prove yung guilt. Okay, so ang goal niyo is mahuli yung suspect. suspect. Yun ang goal lagi. Cover ka. Ang binigay sa iyo ng Bugaw. 9 years old na bata. 9 years old. What the fuck, man? 9 years old na bata. Hindi pa yon. Light pa yon. Shit. Kasi nung tinanong yung bata, sinong unang gumawa sa iyo nito? Tatay ko. Sinabi yun, tatay ko. Nahuli namin yung tatay. Alam mo sabi ng tatay? Gusto niya naman eh. Adik yung tatay eh. Nagdadrugs yung tatay eh. Hindi ko nakayanan yun. Kinuha ko yung battery ng camera, yung big cam, 1.5 kilos yun eh. Pinalo ko sa mukha. Hindi ko kinaya eh. 9 years old, re-raping ka ng tatay mo, tapos ibubugaw ka pa. Yun yung mga mahirap na. Yun isa sa documentary ang pinakamasakit. Kasi every interview, pag medyo mababaw ka, habang nag-interview kami, tumutululuha mo. Pag kinukwento nila. Kasi ikaw yung first hand na makakakuha ng information. Eh. Ikaw yung una makakarinig. Andun yung feelings, mararamdaman mo yung bigat ng sitwasyon ng pagkakataon. Tsaka kasi, hindi nila alam na undercover ka. Hindi nila Kumbaga alam. talagang yung na-experience mo is yung talaga yung authentic na sitwasyon talaga. Drugs, shabu, mga bago yung shabu, yung tatago kami sa kisame para i-stay kami doon ng 1 days, 2 days. Andun na lahat, doon ka na dudumi, doon ka na iihi, doon ka nakakain. Kasi kailangan namin makonsummate yung inaabot yung drugs. Nandun nakalagay sa buko, nakaiipit sa tsinelas, iipit sa pader, mga ganon. So parang kayo sundalo din, no? Basta ang sa akin at that point, adrenaline eh. Oo. Tsaka medyo idealistic pa ako nun.
Oo. Siyempre kasi investigative, kailangan ang requirement tumayo sa korte dapat yung story nyo. Mm. Hindi pwedeng pag ang story nyo hindi tatayo sa korte. Oo. Kasi sigurado babalik sila eh. Mm. Oh, Puro yeah. demanda inaabot namin eh. Oo. Yung sa ano yung kay Mike Enriquez yung sa investigador, puro demanda abutin yan. Kaya dapat ang story nyo airtight. Kasi yung masushoot nyo dyan, yung makukunan yung video, yun din yung gagamitin ng authorities para i-pursue yung case. Okay. Mga ganun. So kung kayo yung undercover kayo, so paano niya tatago yung mga camera? At that time, mini DV pa. Nalagyan namin sa paper So bag. yung mga yung mga ganun, Maliliit, maliit. oo. Oh. Ang gagawin ko yung paper bag, Oo. bubutasin ko yung gilid. Oo. Alam mo yung CD case, Oo. di ba clear yun? Okay. Lalagay ko sa loob, tapos lalagyan ko ng tint. Okay. Tapos naka-manual focus yun. Naka-tint yun. Tapos pero yung tint niya, Oo. courting star, courting Oo, moon, yeah. yan, para hindi halata. Nakikita ko ngayon sa mga TV. Nung wala pa yung spy cam na mga relo, salamin. Akala ko noon, ano lang yun, parang baka fake lang nila yung mga ganung angle. Totoo pala talaga nangyari yun. Totoo nangyari. May mga ganun natin. Mga cheaters, ganun. Oo. Mga tipong cheaters, ganun. Mga Marami kasi, yung show na yun, 4 times a month eh. Oo. Every Saturday eh. Oo. Sa isang Saturday, 3 story na investigative. Oo. Yun yung ipoproduce nung network na ipapakita sa tao. Ganun. Okay, so ganito tol. Kung meron kang so kumbaga yung network GMA, ABS. So wala kang say kung anong trabaho ang tatanggapin mo. Wala kang say. So kung kumbaga kung daling ka sa I don't know, sa gera o daling ka sa drug den. Assignment yun eh. Assignment yun. Ano na rin, parang passion mo na rin. Magiging, pag nagtrabaho ka as yung regular journalist, katulad sa atin, sa news, ganun, or documentaries, kailangan may passion eh. Yeah. Kasi walang pera dun eh. Walang malayong-malayo siya. Ang makukuha mo ron, kahit anong hirap mo, kahit anong galing nyo, kahit anong ganda ng istorya nyo, same lang yung sweldo mo. Talaga. So dapat Shit. nasa puso mo rin dahil maraming hindi tumatagal sa ganun. Maraming umaayaw. I mean, totoo lang bro, totoo. Hindi ko ma-imagine na every time na may gagawin ka trabaho, hindi mo alam kung yun yung huli mo. Di ba? May mga kasama ako nagulpi, nabugbog. No way. Yung isang producer namin, meron isang car wash dito sa Cubao. Police yun. May-ari ng car wash police. Ang kinukuha niya mga nagka-car wash, yung mga batang hamog. Talaga? Tapos hindi niya binabayaran. Oh. Nahuli yung kasama ko nagsusurveillance. In-interview niya yung mga bata. Black and blue siya pare. Talaga? Gulpi Ikaw hindi ka naman nabugbog. Magulang ako eh. Malakas yung pakiramdam. Hindi kita nga eh. Na-maintain mo yung skin ko. Oo. Parang may tama lang. Hindi, baby face mo rin eh, no? Kung nagulpi ka, ano pa yan? Di ba? Yan lang naman kasi yung puhunan ko eh. yan lang ang puhunan ko. Wala na ibang puhunan dahil. Hindi ako mayaman. Sabi nga nung mga ex ko, hindi naman ako mayaman. Wala akong pera. Sabi ko sa kanila, hindi ako katalinuhan ha. Sakto lang ako, level lang. Unang-una, wala akong pera. Hindi kita kayang bigyan ng marangyang buhay. Ang sa akin lang, pagkasama mo ko, taas noo ka. Oo naman. Oo. Sabi niya, hindi, tsaka Brad, gandang lalaki lang may hambag natin sa... Wala, yun lang talaga. Yun lang talaga. Wala, pare. Yun lang talaga ako. Gandang lalaki lang. Masisi lang mga babae nagpapalaki sa atin eh. Magagawa natin, di ba? Ano yun eh, mga lumalabo yung mata. Asibedo optical. Okay. Brad, meron kang kwento na lako. Meron kang ginawang trabaho na iniyakan mo ng gusto. Parang wala sila makain. Parang ganun yung kwento mo nun eh. Yung nasa nakinover mo sila for weeks yata or something like that. Matagal oh. Parang immersion yun. Sige nga, pakikwento mo nga yun, Brad. Hirap bumabalik eh. Oo. Natouch ako dun sa kwento mo na yun. Bumabalik eh. Oo. Hindi, yung alam mo yung pagdating nyo ron, almusal nila saging. Which is maganda sa kalusugan, di ba? Pero kung ang tanghalian mo, saba pa rin. Ang hapunan mo, sabay. Ang merienda mo, saba pa rin na saging. Okay. Yung swerte na kayo makakain ng kanin, pinaka-buenas na yung may ulam, yun yung pinaka-mabigat sa lahat. Talaga. Ang hirap tanggapin kasi alam ko yung buhay na yung medyo maluwag ganun. Kasi sa Manila ako galing, di ba? Makapag-ulam ka. Pero sila yung pagbukas ng kaldero, saba. Kakain uli ng tanghali. Saba uli. Sa gabi, kamote. Kaya,
madi-differentiate mo yung buhay nung bawat isa na. Pero sila masaya sila ron. Yun naman ang ano ron. Yun naman ang nakakapagtaka ng konti kasi sa akin magtataka ako dahil yun at yun eh. Pero sa akin pagka ganun, kami yung mga crew, usually nagdadala kami foods namin o kung ano yung pwede naming i-share kasi ang hirap umalis sa lugar na ganun na ang dala nyo lang kwento. Kumbaga parang hindi mo na sila natulungan. Wala ka nagawa eh. Ang balik lang sa kanila noon pag may mga makapanood, yun yung nag-aabot ng yun, may mga ganon, nagbibigyan ng scholarship, may nagpapagawa ng bahay. Pero yung habang nandun kayo, makikita mo yung kahit ganun yung buhay nila, kahit gaano kahirap yung buhay nila, may makikita kang daing, pero hindi katulad nung daing nung the usual, yung sa atin. Ganun, di ba? Yeah. Pero yung sa kanila, masaya na sila ron yung pagkain namin, isi-share namin sa kanila. Hinati pa yun. Yung meatloaf, hinati nila yun. Yung maliit na meatloaf, hinati nila sa 3 yun. Kasi hindi nila, and yung hiwa nila, mas manipis pa sa kutsilyo. Shit. Kasi nga, gusto nila ma-stretch. Gusto nilang humaba yung, alam mo yun, yung, para mas, yun, yung pinakamahirap lagi na aalis kayo ang bigat sa loob nyo. Dahil, kung tutusin, pwede kayo magbigay eh. Pero kaya lang kasi, kaya hindi naman ginagawa yun, ang magbibigay talaga ng magandang bongga. Dahil, yung thought, yung magiging isipin nila pag may dadating na tao, magbibigay ng tulong to. Ang ginagawa namin is, in our own little way, imumulat mo sila. How to have a better life. Okay. Paano sila aangat sa ganong klase ng kahirapan. So, sabihin, nagbibigay ko ng mga bagang advices. Kwento mo sa kanila na kung mag-aaral kayo, ganito yung magiging buhay nyo. Pero may time ba na wala kang magawa kundi ibigay na lang kung magkano meron ka? Pagka ganun, ang ginagawa ko, nagpapapalit ako ng mga pera, 20. Sa Pilipinas, 20, 10, 50. At least may abot ka sa mga bata. Parang sakit nun. Minsan halos yung kikitain mo, kung medyo maano ka, doon lang mapupunta eh. Talaga. Doon lang mapupunta. Kung mahina ka talaga. Kung mahina ka talaga. Pero in time, titigas din yung loob mo. Siguro may mga ganun. Habang tumatagal, tumitigas din yung loob nila. Pero pag pinapadala ka sa ganun, Brad, para bang okay lang ba na mag-intervene ka sa mga nangyayari? Kumbaga, di ba dapat parang nasa background ka lang? Actually, dapat kwento mo lang yung ano yung buhay nangyayari, yung talagang usual na nangyayari, yun yung cover mo. Yun yung primary purpose nun. Hindi ka pwedeng... Hindi pwede. Oo. Kasi parang mag-o-observe lang kayo rin eh. Para makita nung makakapanood, lalo sa TV, on a natural way. Sa daily life nila, ito yung buhay nila. Para maipakita nyo yung pinakatotoo kasi, which is yung kasi yung dokumentarya before, yung pinakatotoong nangyayari. Okay. Parang yung sa Africa, yung di ba, kakainin ng layon yung kahit yung tuta pa na hayop. Hindi ka pwede mag-intervene kasi yun yung natural way of life. Doon nagkakaroon ng balance. Pero sa buhay ng tao, medyo mabigat. Totoo. Kasi kung tutuusin, may magagawa ka. Yeah. May magagawa kumbaga, ka. unwritten rule ng journalism yan. Di ba? Don't be the story. You're there to cover the story. You're not there to be the story. Pero kung isipin, parang ang hirap pa rin eh. Di ba? Lalo kung maawiin ka na tao. Pero yung story sa Africa, yung, alam mo yung kinain ng ibon yung bata, yung baby, na mayroong vulture. Ay, oo. Pinicturean ng photographer. Di ba? Tapos, yung buhay pa. Buhay pa yung bata. Bata, malnourished, talagang butot balat, tapos kinain ng vulture na picture ng babae. Ayun, hindi niya kinaya. After a while, nagpakamatay din siya. Kasi parang yung konsensya niya, hindi niya kinaya na merong taong namatay, especially bata, na pwede niya namang actually, pagka-picture, pwede niyang pigilan. Pwede niyang itabo yung vulture, pero hindi niya ginawa. So, at the end, hindi niya kinaya. Yun yung isang ano ng journalism. Tulad sa amin, ako, nasa sasakyan kami. Meron
lagi kasi yung nakaupo sa harap eh. Merong hinold up. Oo. Taxi, nasa harap namin, hinold up ng dalawang nakamotor. Pwede kang, sabihin, pwede kang sumigaw. Oo. Kaya lang, ang trabaho ko kasi is to cover. Nandun ka para ipakita yung ano yung nangyari. And tama rin kasi sabi nung kasama ko, gusto ko kasi tulungan eh. Gusto ko sumigaw eh. Yeah. Hindi, kunan mo na lang kuya. Kasi baka madamay pa tayo. Actually, Well, yeah, security risk din. Isa rin yun. No? Kasi may totoo. mga baril eh. Oo. Yun Pero din still yun. like ewan ko siguro yun nga may talagang may ugali, may certain character na para dyan sa trabaho yun. Ako I don't think magsusurvive ako sa trabaho yan. Dahil sobrang maawain ako, brad eh. Oh, yun na. Sigurado yun. Like sigurado. Mawawala ka sa linya mo. For sure. Oh, 100%. Mawawala ka sa kung saan ka dapat. Lagi kang lilihis, gano'n. Dahil you need to do something else other than what you're intended to. Oo. Ako baka bitawan ko camera ko. Baka tulungan ko na lang yung knowing myself. I know myself. 100% yan, brad. Ay, Sigurado na. yun. Oo. Pero ito ba yung na-train ka ba sa ganyang kaisipan na kumbaga naging yung puso mo naging ano rin, naging manhid na rin sa mga ganyang sitwasyon? Or nagsimula ka talagang ganyan ka na? Talagang Hindi naman. na-train ka na rin? Oo, na-train na rin ako. Later on. Kasi nung una mahirap eh. Oo. Mahirap eh. Kasi nung una ba, sa news, makita mo yung merong point na may hinahanap kami yung asawa niya nawawala. Oo. So, punta kami sa mga morgue. Pinunta namin isang morgue dun sa Maynila. Dinala yung asawa. Nasa banyera. 2 binti, 2 braso. At saka leeg lang, walang ulo. Wait, you mean putol-putol? Oo. Sabi nung balsamador. Ito po, paki-check. Baka andyan po yung tattoo ng asawa Like, nyo. putol-putol na? Putol-putol na, nasa banyera. Oh my God. May mga ganun na eksena na alam mo, kailangan mong masanay na doon titibay ng konti yung sikmura mo. God, bro. Kasi merong mga time na nasa Basilan kami, gigisingin kayo dun sa hotel. Ay, may nakita pong 2 walang ulo. Nasa tabing kalsada, walang ulo. Mga ganun. Meron po nakita, ulo lang. Shit. Ulo lang. As in, ako nung una nga, sabi ko nung first time ko, ganito pala itsura ng putol lang, walang ulo. O ganito pala itsura pag ulo lang, ganun. Sabihin, nakita mo na lahat, tol. Oo. Actually, sa tingin ko, at this stage, nakita ko na lahat. Na medyo naka-experience na ako ng mga ganun. How does it affect your life moving forward? Like, for example, nakakita ka ng, I don't know, like, nakita ka ng pugot na ulo. Makakain ka ba right after? Makakatulog ka ba right after? Sa Parang una, hirap. hindi. Pero later on, may bangkay dito, kumakain kami. May bangkay dito, kumakain kami. Shit. Yoyosi. Sa morgue. The fuck? Sa morgue may mga bangkay, ganon. Aba, inaantay nyo kung may gagawin sila. Yosi kayo rin. Doon yung mga bangkay. Later on, hindi ko alam pero siguro nasanay na ako. Nasanay na ako. Tumibay na yung sikmura ko ng ganon. Ano yung mga trabaho na tingin mong talagang na-feel mo na nasa bingit ng kamatayan ng buhay mo? Nung inabot during yung Erap War, kung inabutan nyo, year 2000 yan, Erap War. Naipit kami sa crossfire. Yun yung madidinig mo yung Michael Fahatin yung reporter noon na nag-i-spill siya. Ito sa lugar, ganito, ganyan. Biglang, pang! Pumutok ng ganon. Tigil. Sabi nung isa, standby, sabi nung sundalo. Tapos biglang volume na, pak. Yun yung madidinig mo yung bala dumadaan sa'yo. 1 meter away. Madidinig mo yung bala. Yung talagang tunog ng bala, yung hangin. Oo, kasi crossfire eh. Oo. Ang kasama namin nun sa PNP. Binakbakan sila dun sa isang high ground. High ground kasi lagi ang pinag-aagawan sa gere. Kung nasaan yung high ground, yun yung lamang. Yeah. Madidinig mo yung bala. Din nung sabi ng police, drop. Maghanap ng foxhole. Drop kami. Pero yung sinandalan kong nag-drop ako, merong may sila rin detachment. So may mga nyog na nakatumba. Yung nakasandal ka sa nyog pero nadidinig mo yung bala. Tak. Nararamdaman mo yung bala tumatama few inches away from you. Pero ang magaling doon, assistant pa ako nun eh. Doon ako naman nakita na yung cameraman ko kahit nakadrop kami, naka-roll siya.
Talaga. Naka-roll pa rin. Kailangan rolling talaga. Ewan ko, instinct eh. Instinct. Ano ba, tape pa yung gamit niya? Tape pa. Tape Betacam pa. pa. Betacam pa. Betacam. Betacam tapes tsaka ano. So talagang rolling lang lahat. As in talagang, Rolling lang, oo. Oh my God. May yung ganun. Tapos yung isa, yung Hong Kong hostage taking. Oh. Sa Luneta, yung maraming namatay na ano. Yung bus. O yung bus, oo. Oh yeah. Yun, Yun, nalala ko yung tandang-tanda ko yun. Nandun kami nun. Nung nag-barrage na, nagputukan na, ang pwesto ko, andito yung bus, andito yung mga pulis sa kabila. So, nung binabakbakan yun, nung nagkakaputukan dun, ang ginawa ko sa camera, hinarap ko dun, and nag-drop ako. Hinaan ko lang siya nakaroll. Ginawa ko pa rin siya panangga. Pero, instinct eh. Actually, instinct siya eh. Kasi kahit sa ang sitwasyon, pagka nagkaroon ng alanganin na gano'n, bubuton ka kagad eh. Tapos ilapag mo na. Bubuton ka kagad. Matik na. Nangyari kasi nung nag-ano kami sa Cotabato, sabi ko dun sa sundalo, nung sumakay kami sa APC, yung tangke, sabi ko sa kanya, sir, kung sakasakali ba magkapukpukan, pwede kong damputin yung baril. Oo, pwede, sige. Kung kaya mong pumutok, asang kwentuhan lang. Okay. Oh. Pero nung nagkaputukan, hindi mo na, wala na. Wala na. Nag-roll na lang ako. Nag-roll ka. Pero hindi rin ako nakadapa lang din ako. Pero allowed ba kayo na kumuha ng baril para i-defend yung sarili niyo? Siguro, kung in worst case scenario. Wala sa batas ng Wala. news? Or Hindi, ano? supposed to be bawal yun. You were there to cover. Talaga? Pero siguro worst case scenario, instinct, in defense of for your own safety, pwede mo sigurong gawin yun. Pero wala, pag iba yung instinct mo pagka ganun pala eh. Iba yung may isip mong gawin. Ang inisip mo, kailangan may makunin ako. Alam mo yung time na yon, di ba sabi ko sa kanila, pwede pa akong kumuha ng baril, tumulong. Pero alam mo, nakita ko yung video, kasi nahagip ako sa video eh. Nakadapa ako sa mga baril. Sigaw ako ng sigaw, mama ko. Totoo ba? Mama ko. Tapos pagtayo ko, basa to. First encounter namin yun. Naihi ka na? Naihi ako. Totoo pala talaga yun. Oo, naihi ako. Hindi ko na, sa nervyo siguro, naihi ako nun, yung sa putukan na yun. Narinig ko yan. Talagang naniniwala ko dyan na pag nasa ganyan kang sitwasyon, gagawin mo yung talagang mahal mo eh. Actually. Kung ano yung instinct mo, na yung talagang mahal mong ginagawa, gagawin mo. For example, ako, may nangyari, like sure, kasama ko mga anak ko. Ang instinct ko for sure is protect them. Di ba? Now for you, dahil mahal mo yung ginagawa mo as a journalist, as a cameraman, yun yung instinct mo. Di ba? Kahit anong mangyari. Mag-roll talaga. Mag-roll talaga. Yun talaga yun. Mag-roll talaga. Oo. Pero ama ng Diyos, hindi pa ako nadalagay sa ganang sitwasyon. Pero, God, ano kayang mangyayari kung... Adventure. Okay, so bro, I mean, tapatin mo ako kung alam mo ganyan kadelikado yung sitwasyon nyo at maraming risk sa buhay. Why still keep doing it? Anong fulfillment? Pera lang ba yan? Dahil magandang malaking bigayan? Overtime lang ang bayad nyo ron eh. Overtime lang? As in? Overtime lang bayad nyo ron. Walang extra pay, walang, nabaril kayo, ito yung dagdag. Walang ganun. Insurance meron? Meron, meron. Pero you're doing that kasi out of passion. So parang clock in, clock out ka lang din? Actually, clock in, normal clock out ka talaga. empleyado? No, clock in, clock out ka. Pag sinabing takbo kayo dito, takbo kayo dun. Doon lang iikot ang buhay nyo actually. Meron bang pagkakataon na sobrang importante yung trabaho na kailangan ko ibigyan ng extra? Wala talaga? Walang ganun sa, walang ganun sa network, wala. Na dahil importanteng tao, let's say presidente or milyonaryo. Nakailang presidents ako eh. I talaga. started with ERAP. Nasa news na ako ng GMA. Inabot ko rin sa FBR. Nagko-cover na ako sa kanila. Wala talaga. I covered Obama. Obama rin? Nung nagpunta siya ng Pilipinas. Ang galing. So kailangan talagang mahal mo lang talaga ginagawa mo? Mahal mo yung ginagawa mo actually. Iba yung idealist ka eh pagka nasa journalism ka. Parang yun na nakikita ko eh. Dapat idealistic ka talaga yung ano mo. Okay. Well, meron bang sitwasyon na mapunta tayo sa mga shady side ng journalism? Di ba? Sige. Meron ba siyempre uso yung mga nababayaran eh? Di ba? May mga nag-o-offer ba ng mga... Meron. Meron. Talaga? Meron kami nun na congressman, mga ganon. Kasi investigative nga ako. May mga ganon na mag-o-offer sila na directly sa inyo? Na wag yun ang gawin to. And meron kaming ganun na
na persona non grata ako eh. I don't know if you know that Yeah. persona non grata sa isang probinsya sa Bisaya. Okay, linawin ko lang. Persona non grata, yun yung hindi ka na pwedeng pumunta sa Laguna. Kumbaga, black ka na. Okay. We were told na persona non grata kami ron kasi may ginawa kaming corruption sa isang governor. Pinuntahan kami ng police niya. Okay. Pinuntahan kami ng mga tao niya sa hotel. Okay. Sabi sa amin, bumalik na kayo na Maynila. Hindi niyo pwedeng gawin ang story ng gobernador namin. With showing their long arms. Oh. Ako, yung producer ko, and yung assistant. Hindi kami bumalik. Tinakot kami ng mga armed goons, hindi kami bumalik. Tinapos namin ang story. And because of that, nakasuhan siya ng plunder. And yung mga corruptions, ganun. Nakasuhan siya because Kumbaga, of that story. Nagawa niya pa rin yung Tinapos namin. Tinapos niya talaga. Tinapos namin. Oh. Tinapos namin yung, ewan ko kung bakit ganun pag nandun ka sa ganun sitwasyon. Mhm. Kasi mas lalo kami naging eager na, ganun Oo. Kumbaga pride nyo na matapakan yung pride nyo. Yun din naman isa sa isang din sa mga doon, napunta nga tayo sa corruption, di ba? Yun din ang sinabi sa amin nung, ewan ko sa ibang network, pero sa GMA kasi, kahit kaibigan nung pinakamay-ari, ang sabi niya raw is, make sure na you have enough evidence to stand up in court. Kasi nga, lahat ng gagawin nyo, may demanda lagi, legality basis yun. Corruption, meron mga balitang gano'n na may mga tumatanggap na ako on my part, pwedeng love life na lang. Hindi, may mga ganun talaga, oo. May mga magre-reach out sa'yo, mga sugalan, pero may mga politiko din talaga na lumalapit. Hindi ko lang alam kung iba tinatanggap. Ako kasi tinanggap ko. Hindi nga, seryoso. Hindi. Wala ka tinanggap na kahit ano. Ikaw naman eh. Hindi, wala. Tapos naman na eh. Wala ka tinanggap na kahit ano. Makabuli na ka eh. Kaya nga napag Dubai eh. Nakatanggap na. May pambisa, may pang-10 license. Hindi, meron mga ganun. May mga ganun. Pero sa GMA kasi bawal. Bawal talaga. Bawal talaga. Pag binigyan kayo, may mga cases na sinosole. Binabalik ng mga crew. Kasi meron ding mga gift kuno. May gift ako. Tiyatanggap niyo yun. Okay lang yun. Depende. Galing kinitan, mahabang buhok. Kaya ka nakarami ng anak doon. May mga ganun. Meron kami natanggap dati sa GMA pero binibigay sa foundation, lalo na pag cash. Dinadala sa GMA Foundation para itulong na lang sa iba. Then, ini-issuehan nila ng resibo kung sino yung nagbigay, kung wala na talagang choice. Siguro meron din yung mga gift na pagkain siguro, baka out of meron kaming case na appreciation. bawal kaming kumain. Lalo na sa investigative, nakahain na. Nasa Cagayan kami noon eh. Nakahain na, bawal kaming kumain. Kasi, kukunin namin yung side nung accused eh. Para balanse. So, hindi kami pwedeng kumain nun. Kasi, titirahin namin siya later on eh. Kasi corruption eh. Titirahin namin siya later on. So, para hindi mabahiran ng kahit pinakain tayo nun eh. Wala. Hindi talaga. Kasi maapektuhan din. Kumbaga, minsan malit na bagay lang, maapektuhan yung decision meron kami mo. Isang tupada na dito. Hindi ko makalimutan Anong tupada? Ano yun? Ano yung tupada? Yung sabungan na illegal. Okay. Sabungan dito sa Kamuning. May nahuli. Actually, ang target doon is yung Barangay Kagawad and yung police. May nahuli na pamangkin ng isang magnate pala. Nandun. Tumataya sa to. Pero hindi naman talaga siya yung story. Isang magnate sa Pilipinas. Tinawagan kami ng attorney. Name your price. Name your price. Shit. Name your amount. And hindi talaga pwede. Sabi ng producer, nung tinawagan siya, kuya, anong gagawin ko? I-refer mo sa legal. Kasi, magkano ba? Hindi. Name your price, sinabi nila. Pero hindi pwede talaga i-give in eh. Kasi, ang hindi lang kayo yung tatamaan doon, yung institution. Kasi yun lagi yun eh. Pag lalabas ka ng trabaho mo, hindi lang yung sarili mo yung ni-represent mo eh. But kung saan ka under, kahit hindi sa network, kahit sa mga production, pag lumabas ka dyan, lahat ng gagawin mo, magre-reflect yan kung sino yung kausap nila. Hindi sa'yo magre-reflect. Magre-reflect sa'yo, first glance. Ito matakaw to. Ito gano'n. Ito nanghingi ng tip.
Yung topic niya. Oo. Pero ang reflection niyan, doon sa kausap talaga nila, which is bad. Oo. Which is pangit. Pero tol, meron ba talagang tumatanggap ng Meron. mga malaking news anchor talaga? News, hindi ko alam eh. Hindi ko... So sa mga peers mo, meron talaga? Papabalik na ako ron eh, mga Hindi. magkikita-kita na uli kami. Kapag yung sa peers mo, may mga ganun talaga. Meron siguro, meron. Kasi may mga mayor na, may mayor dati na ini-interview nyo siya pero yung kamay niya nandito sa kabila 500, nandito 1,000. Oo. Pagka tumingin na ng ganun yan, sasabihin ng ibang unaking wala, nagbibilang kung ilang kayo. Kasi tigi 1,000 kayo niyan eh. Hindi naman babayaran niya kayo para to twist the story. Pero may mga ganun na, pamerienda nyo to. Pamerienda. May mga ganun, no? Kasi, ang story sa network, pag sinulat na ng writer yan, wala nang magagawa kahit sino. Pag naipasa na yung tape sa network, wala nang magagawa. Wala nang magagawa. For editing na yan, for airing na yan. Tsaka mabilis ang galawan sa news. Cover sa umaga, ere sa gabi. Ganun. Yung cover nyo for the whole day, yun yung mapapanood nyo sa hapon eh. Alas 6 ng hapon eh. Yung mga nangyari yun eh. Brad, kwentuhan mo nga ako sa mga experience mo sa mga news anchor. May mga nakatrabaho ko malaking may mga news anchor. nakatrabaho ko. Ang pinaka nakatrabaho ko lang kasi si Mike Enriquez as a news anchor. Ano ugali niya? Sobrang bait. Talaga? Sobrang bait na. No? Sobrang... Sumalangit na by the way. Actually, nung namatay siya, hinanap ako nung producer. Kasi 8 years akong sa investigador eh. Hinanap ako nung writer. Nandito na ako noon. Sabi sa akin, baka pwede magbigay ka ng message as his long-time cameraman sa program niya. So, pwedeng magbigay ka ng video message. Di syempre, kinarir ko. Talaga? Actually, naiyak ako ron. Kasi, sobrang wala akong masasabi. Nagpunta kami ng France, sa Paris, nadukutan ako eh. Nakuha yung passport ko. Hindi niya ako iniwan hanggang sa police station. Sinamahan niya ako hanggang sa embassy para makakuha ng bagong passport kasi hindi ako makabiyahe pag wala ako, di ba? Inayos kagad, sinamahan niya ako, pumunta kami kay ambassador. Hindi niya ako iniwan para makakuha ako ng bagong passport kasi pupunta pa kami ng Germany noon eh. Pero bait ha, kasi ang dinig sa ibang usually ang tingin sa kanila mga suplado Yung iba meron. Meron talaga. Meron talaga suplado na akala mo pamangkin ni Satanas. May mga ganun talaga na may mga ganun din na masama din ang ugali. Kasi Mike talaga. Oo. Hindi dahil sa naging boss ko siya, pero kasi yun ang nakita ko sa kanya. And nung nalaman niya nasa Paris kami, nalaman niyang buntis yung dating wife ko. Oy, ninong ako niya na. Talaga? Okay. So, 4 kami yun, yung dalawang producer. Nagagalit sa akin yun pag di ko dinadali anak ko sa GMA. Talaga? Kasi nahiya ako, syempre, di ba? Hoy, murahin ako yan. Pedro, asan anak mo? Ba't di mo dinadala dito? Yabang-yabang mo. Ganun. Tsaka pag alam niya may biyahe. So, ganun din siya magsalita in person? Pagka bubuskahin ka niya. Pero, talaga? pagka yung normal niya, siya, sobrang mild. So, kasi, okay, yung kung paano siya magsalita sa TV, sabihin, hindi ganun. Hindi siya ganun magsalita in person. Modulated siya sa TV. Kasi yun yung, kaya kailangan niya magsalita ng ganun sa TV. Kasi yun din yung boses niya sa radyo. Which is, identity, kumbaga. Trick of the trade yun eh. Parang si Noli De Castro. Kahit hindi mo siya nakikita, pag nadinig mo siya sa TV, alam mo siya yun. Alam mo siya yun. Yung trademark ka. Yun yung mga tumatak sa kanila eh. Sila Ben David, yung mga ganun, hindi mo na inabutan yan. Hindi ko nabutan yun. Interesting talaga. Yung parang pinakatatak na nila. Oo. Ganun. Pero, galante ba si Mike? Pag may out of the country ako, tatawagan ako nun. Ay, may biyahe ka raw ah. Oo. Opo, sir. Daan ka sa opisina. Bigyan ako nun. Oo. Talaga? $200, $300. Bigyan na ako. No way! Bigyan niya ako pampasalubong. Kasi alam niya wala naman kaming extra pay. Overtime, meron kang overtime. Kahit mag-ibang bansa ka tol, walang extra pay. Walang extra pay. May per dime. Meron $65 before na per dime. Pero dapat may resibo pa. May resibo pa. Tsaka overtime nga. Tsaka yung overtime. Dati yung overtime kasi, time in, time out. So, yung tumatakbo. Pero later on, may sleeping time na. So, babawasan nila ng sleeping time mo na 8 hours. Talaga? Oo. Nagtipid na yung network. Kit, bakit mo iniwan ang journalism sa Pilipinas? Burnout. Kaya ako iniwan, burnout. Kasi, no 2019, matagal na ako niyaya ni Oliver. Yung dati yung kasama sa GMA na mag-Dubai. Siguro
3 taon na magkakasunod. Lipat ka na. Then November 2019, sabi niya sa akin, punta ka dito. Sabi ko, sige, pag-iisipan ko. Tapos umuo ako. After a week, tumawag. Lipad ka na bukas. Sabi ko, teka naman pre. Yung gamit ko nasa Baguio. Nandito ako sa Maynila, nag-shoot ako. Lipad ka na bukas. So, nagulat ako. Pero sabi ko kasi, panibagong challenge. Okay. Pero ang akala ko talaga, yung gagawin ko dito, same nung ginagawa ko. Akala ko may ganun. TV network stuff, documentaries or series, mga ganun. Pagdating ko dito, walang ganun. Yun nga, kaya ako tinanong niya kasi gusto ko i-connect sa next topic ko, which is anong kaibahan ng Pilipinas compare sa Dubai. Kumbaga, ano yung naging culture shock mo as a journalist or as a media person? Ano naging parang sobrang ibang-iba tong layo. lugar to. Sobrang layo. Talaga. Kasi dito journalism eh. Dito ang nandito sa Dubai, creative eh. Creative yun nandito. Creative ka na. Nasa creative industry ka pag nandito ka. Meron ditong TV pero hindi man ako makapenetrate eh. Pero hirap. ang napasama ako dun sa creative eh, yung magigimbal ka, mga mag-highlights ka. Kaya ibang-iba. And lahat ng lens ko noon manual. So hirap ka mag-cover. Ang hirap. Kaya nga ang dami kong sabit noon. Alam nila Odin yan. Ang dami kong sabit kasi although alam ko kung saan ako pag naka 50 ako, alam ko kung saan kita susukatin, tatanawin lang kita. Kasi doon ako nasanay. Pag naka 85 ko, kung gusto kitang kunan ng medium, alam ko kailang hakbang ako. Pero yung gagalaw ka pala dito ng forward, atras abante. Ganun pala yung sa gimbal. Gigilid ka, lalapit ka ng ganun. Sabi ko, patay. Pero sa akin, naano rin ako kasi challenge. Pero nahiya ako. Nahiya ako sa kanila. Kasi yun lang din ang napuna ko. Dahil, hindi ko alam sa akin to Dahil, alam nila matagal na ako matagal na ako sa Pilipinas. Yung pala, yung mga nakakausap ko, walang experience sa Pilipinas. Yun. Same. Wala silang experience sa Pilipinas. Hindi nila alam yung kalakaran, etiquette. Yeah. Kung paano ka makiharap sa bago. Wala, puro talaga puro hiyang-hiya ako sa sarili ko nun. Kasi back to zero ako eh. Talaga. Pagdating ko dito, ang tingin sa akin mangmang eh. Which is, on my part. Sakit naman ng brad. Oo, mangmang talaga ako bro. Bobo talaga ako ang tingin sa akin dito nun. Matagal ka na. Matagal ka na. Totoo ba? Ayan, yung mga yan. Lalo na yung hype na yan. Kaway ko dati yan. Raul pala to. Oo. Hindi ko lang 20 kaya gumanloob sa akin. Hindi pare, ganun talaga ang layo ng journalism sa creative side ng industriya. Totoo yan. Ang layo niya sa way ng pag-shoot. Although nandun yung medium shot, nandun yung mga ganun. Pero yung way and yung production etiquette sobrang layo. Sobrang layo talaga. Nahirapan ako. Dahil hindi ko industry, dahil hindi ko forte. Na gumapang talaga ako ng husto eh. Pero sabi ko, ba't ako atras? Oo naman. Dati ko nang ginagawa to eh. Iba lang yung galawan. Iba lang. Ibang malayo ang galawan talaga. Hindi siya, dito, kumbaga pa rustic. Rustic dito eh. Dito super glossy, makintab, makinis, maganda. Dito nagkikreate kami ng mood. Dito, ika-capture mo yung mood. Yes. Ganun eh. Dito i-create mo yung sa lighting mo. Ito production stuff to eh. Ito bigyan mo ako dito. Ito 3.2 to. Ito bigyan mo ako dito. Sabihin ko ng hindi to 5.6 eh. Nasa 4.7 to eh. Yung sukat ng ilaw na to kasi medyo soft. Yan 5.6 yan. Yung ganun. Setup yun eh. Pero yung creative pala is which is ang ganda rin dahil nandun ka sa wide makikita mo in a wide area pero hahanapin mo yung beauty shots niya on a natural, in its natural habitat. Parang ganon. Hahanapin mo yung angulo kasi hindi mo ilawan yan eh. Hindi mo mabibigay yung gusto mong look. Kukunan mo siya as it is. On a beautiful way. Yeah. On a glossy way. Pero ano sa tingin mo naging advantage mo as a journalist na matagal na nagtrabaho sa journalist? Ano tingin mo naging advantage mo dito?
Parang, teka. Storytelling? Wala kasi akong ginawang storytelling dito. Wala eh. kang- Wala. Puro highlights talaga. Puro So, talagang korpo. wala kang tingin mong wala kang na-apply galing dun sa dati mo. Wala. Talaga? Wala akong As in, na-apply. Back to zero talaga. Walang back to zero kasi storytelling sa highlights video. Nandun yun eh. Andito kami sa World Trade, andito kami sa AdNec. So yung video nun, yun, parang establishing ganun. Pero in a way na sa pag-deliver, wala. So yun yung contrast talaga ng kumbaga ng new media compared to sa Actually, talaga contrast talaga eh, no? So hindi mo masabing kahit sabihin mo may decades of experience kasi sa journalism. Hindi pwede. Hindi mo masabing magaling ka sa side na to. Kailangan, ang sabi ko sa sarili ko, kailangan ko mag-adapt. Oh. Kailangan mag-adapt. Kailangan matuto kong gumamit ng mga autofocus na lens. Kasi dito, sa totoo lang, dito ko na natutunan gumamit ng mga autofocus na lens. Talaga? Pwede ka pala mag-auto ISO. Oo. Pero hindi. Dati kasi kakamayin mo lahat eh. Talaga, handheld lang. Kung Or gumagalaw siya, hahabulin mo. Oo. Kahit yung iris niyan, kung gumagalaw siya, kaya nga yung ang haba ng lente nun, andito yung focus, andito Talaga? yung zoom, ito yung iris, yung para ma-adjust mo siya. Dito pala hindi. Diba? So anong camera gamit mo sa Pilipinas nun? I'm proud to say I started with Canon 5D Mark 1. Ang 4G. Mark 1. Mark 1. Tapos My naging Mark 2. Oo. Naging Mark 3. Talaga. Anong ginagawa ko noon? Kasi wala akong monitor eh. Di ba? Hindi mo ma-adjust yung LCD noon. Di ba? Meron akong salamin. Meron akong salamin para pag nag-shooting up ako, nagre-reflect siya. Teka lang. What do you mean? Okay, gets ko. Okay, so yung LCD kasi... Yung LCD hindi mo magagalaw, di ba? Fixed Okay, yun kasi may na-angle na. i-adapt mo siya eh. So, lalagyan mo salamin yung ilalim ng LCD para makita ko kung pukado ko, kung nasa frame siya. Never ko naisip yun As reference lang. As reference lang naman. Hindi ko naisip yun ha. Kasi bago naman i-shoot, isi-set mo na lahat eh. So, ganun. Ano yun, habang naglalakad kayo, ganun. Tsaka meron kasi yung Canon na bibili ka nung camera yung tawag eh. Yung sa LCD, isusubo mo siya. Tapos may eyepiece, may EVF. Oo, yun, may EVF. Viewfinder para dati meron pero hindi sa LCD. Magnifier lang siya dun sa para pag hawak mo. Camera, meron ako nun dati sa yung camera. Yun. Wala na yun, sayang. Didikit mo lang. Meron pa naman. Oo. May makukuha ka pa ngayon. So ngayon pagdating sa equipments, talagang nag-adjust ka na talaga. Napunta ka sa Sony ako. mirrorless. Although nung sa Pilipinas nag-A7S2 ako, yung Sony nga. Hindi ko alam kung bakit sila lumipat sa Sony. Hindi ko alam kung anong meron sa Creed, pero Canon talaga ako eh. Talaga? Hindi, iba actually, nag-start kasi ako sa Canon talaga. Walang hindi nagsimula sa Canon. For sure. Walang at my age. Especially yung generation at this age. For sure, Canon talaga. 5D. 5D talaga Canon. Ang unang camera ko, 400. Naging 450D. Naging 550D. siguro ngayon kasi talagang ang pansin ko lang ang Sony naging parang Toyota ng cameras. Yung parang siya na yung parang naging standard or naging affordable kahit sino. Pumutok kasi yung sa color grading kasi nila eh. Doon sila yung S-Log nila. Pati yung mga lentela sobrang affordable, may third may party. mga third party. Ang Canon feeling ko parang nag-premium side sila eh. Parang pag nag-Canon ka, premium yun talaga. Parang ganun na yung naging market. C100 hanggang C300. Later may C500 na, di ba? Ayun. Grabe. Okay, pero Canon pa rin. Kaya nga tingin ko pag bumalik ako ng Pilipinas, baka mag C300 ako kasi yun na requirement dun eh. Oo. Kit, anong tingin mong gusto mong maging improvement sa journalism sa Pilipinas? Meron ka bang parang, alam mo yun, parang ito dapat yung trato sa amin, ito dapat yung dapat na nagawin, or yun, alam mo yun, meron ka bang gustong prestige? Sa atin kasi pag nagtrabaho ka sa ganun, prestige. Prestige lang. Siguro yung dapat baguhin, welfare ng mga yung welfare ng mga tao. Yung mga katrabaho, mga journalists, okay? Give them something more. You mean monetary-wise or benefits? Or siguro benefits, benefits. Kasi you will be getting nothing from sa overtime mo eh. Bigyan mo context, magkano bayaran sa Pilipinas ng mga ganyan? Roughly. Minimum wage. Mag-start ka sa minimum wage. Minimum wage? Nung nagsimula ako, 1999, bro.
Ang sweldo ko isang buwan, 4,000 pesos. Dude, sorry. 4,000 pesos. Minimum wage ang journalist. Kasi dadaan ka sa ano eh. Depende, although yung journalist, yung mga reporter, medyo ano sila ng konti kasi graduate sila eh. Pero kasi meron mga, may union kasi. So dadaan ka talaga dun sa plantilla. So you will rise by the ranks. Nung umalis ako, nasa 54 na ako. 2011. 54 na. I mean, Pero magsisimula ka talaga 4,000. 1999 na. 4,000 pesos, which is about $90. Magkano minimum ngayon? 600, 750 pesos. Isang buwan sa magkano yun? So, 15,000 siguro. 16, 17. 60,000. Net yun ha? Gross yun ha? Gross yun. Alam mo, hindi ko nashock ako doon na ang gantong talaga sa Pilipinas. Kasi meron kasi silang union eh. So mag-i-start ka talaga doon sa, sabi mo na siguro sa network, sa akin kasi nung na-regular ako, from 54, kasi regular ka, wala kang overtime eh, mga ganon. Basta 54 ka isang buwan, itong sweldo mo, per episode ka. Pero nung pag na-regular ka sa company, bumaba ako ng 10,500, which is 2009. 10,500 pesos. Gross. Babawasan ng tax, babawasan ng pag-ibig, babawasan ng SSS, babawasan ng kung ano-ano. So, take home ka something, mababawasan ng sobrang laki. Although may overtime na nun. Pero sobrang baba. Sobrang ano talaga. Like hindi mo maisip na parang hindi niyo deserve na ako ang inisip ko talaga hindi minimum wage ang sinasahod niyo. Hindi wala talaga, as in, hindi ko alam. Magsisimula ka sa minimum. There's a minimum pay lagi pag magsisimula ka. Then, yung increase mo, depende sa merit. By merit eh. By merit na lang. By merit ang increase eh. Okay, so you mean, first of all, taas ng bayad. Diba? Oo. Taas na talaga. Pero ngayon, ngayon naman talaga, sobrang laki na ng sweldo nila. Kasi nga, dahil sa merit pay. Kasi they rose by the ranks eh. So, kung babalik ka ngayon doon, babalik ka sa zero? Hindi naman. Hindi mo alam. Hindi ko alam. Pero kung babalik ako, per day ako. Per day. Per day. Which is about, may mga, dati kasi nung nag-freelance ako sa Pinas, nung freelance ako, usually ang mga clients ko puro foreign eh. Puro foreign na later part na. $500 a day. Talaga? A day yun. So shoot kayo, sabihin mo ng 4 days a week, ganon. 5 days a week or 1 week, ganon. Depende. Okay, Kit, gusto ko tapusin tong episode na to meron ko ba may bibigay na advice sa mga, siguro kung mayroong mga tao dyan na nanonood na mayroong pinapangarap na maging journalist tulad mo, may masabi kang advice sa kanila. Tingin ba dapat nilang gawin to or sabihin mo na mag-iba na lang kayo, mag-creative na lang kayo, or anong gusto ayun, mo? Hanapin muna na yung sarili nila kung gaano sila ka-dedicated sa gagawin nila. Kasi yung totoong journalist, hindi ka yayaman. Hindi ka yayaman kung hindi ka lang din na magiging host o hindi ka magiging may-ari ng network. Hindi ka yayaman. You will be paid as you are as a regular employee. Yun yung and dedication. Hindi pwedeng wala kang dedication. Pag yung sa mga nag-aaral yung gusto maging talagang journalistic na radikal na klase ng magpagbabalita. Hindi dedication ang kailangan nyo and passion. Kung wala kayo nun, walang pupuntahan yung sasama lang ang loob nyo. If you're into creative, then pursue creative kasi iba talaga eh. Iba yung creative, andyan yung cash. Pero in both industry, mahalin nyo lagi. Kung hindi nyo mamahalin yung ginagawa nyo, then hindi kayo usad. Mababurnout kayo, pero treat is as your playground. Ako lagi ko Play life. Playground. Play life. Kasi eto yung passion ko sa trabaho ko. Kaya ko magtrabaho ng walang bayad. Kaya mo kong sabihin, gumawa tayo ng ganito, walang bayad. Pero dapat wala ka rin bayad. Sarap siya, kinukuha ko pala. Kaya ko. Pero depende kasi kung... Pakain lang pala, pwede na to. No? Oo, pakain lang. Tsaka take out extra rice. Kaya ko magtrabaho ng walang bayad. Basta something na, alam mo yun, yung gagawin natin from
ma-fulfill yung Fulfillment. yung fulfillment ng puso natin. Actually, totoo lang, may mga trabaho talaga na parang na parang para sa passion mo lang eh. Ako naniniwala ko meron kasing trabaho na for pera. At meron talaga. trabaho na para sa passion. Ako meron ako hanggang ngayon. Ito podcast ko. Diyos ko, I Actually, spent 20 hours per episode. Diba? Editing, filming, lahat. For passion's sake. Kasi Diba? mafu-fulfill ka. Yun nga, fulfillment. Ako ang fulfillment ko ngayon, Oo. yung tanda ko to, I'm starting to do street photography. Oo, nakita ko nga yung mga Nag-street post mo. lalakad ako, then uuwi ako, ang clips ko, 5, 3. Hindi ako lahat pipitik ng pipitik, pero gusto ko yung gagawin ko, yung matutuwa talaga ako. And kasama na rin yung exercise. Kasi siyempre, sa edad ko to, di ba? Siyempre. Kaya kailangan na rin, 26 na ako. Nung umalis si Nung namatay si Ernie Baron. nung namatay si Ernie Baron. Na ako, 55, running 55 na ako. 25 years sa industry. Malapit na retirement. Wala, hindi. Yun lang pare. Gusto ko pag inabot ako, nakaroll ako. Ayoko na nga abutan ako ng kukunin ako, mawawala ako na nakahiga ako. Mas gusto ko yung maabutan ako, yung nakaroll ako, hawak ko yung camera ko. Ginagawa mo yung Ginagawa ko yung gusto ko. Ganun pa rin. Ngayon, kung papupuntahin mo ako sa gera, pupunta ako. Talaga. Kasi nag-notice ako sa mga tropa. Pre, kung kailangan nyo ng someone to cover the war, message lang ako. Actually, meron nga kami napag-usapan ng mga tropa-tropa lang, like kung sa kanang UAE nag-recruit ng mga nag-recruit ng mga tao. Tapos syempre, kailangan ng tao para sa gera sa bansang 'yon. Tatanggapin niya pa. Kung for example, like let's say kapalit passport. Tatanggapin pa o hindi? Kapalit passport. Kahit hindi kapalit yung passport Pero just to be part of that something Tapos magkano? Yun talaga Magkano? Okay na yung passport yung magkano. Kasi yung last na conflict dito, back 2020 yata, 2022, I was being offered $25 per day. Talaga. Para pumunta sa border. Yung 12, I was offered by yung foreign NHK or BBC. Yung matanda ko na network. Per day. Shit. 2.5. Kaya lang, ang sabi ko sa kanila, bayaran nyo na kagad yung whole duration ng shoot ko dun. Okay. Kasi iba na pag unang araw mamatay ako, di 2.5 lang nakunin. Yari ka. Lugi. Yun. Kit, balita ko meron kang gustong sabihin sa mga viewers. Soon. Sure ka na ba dyan? Sa Sure decision mo? na to. Sure ka? Sure na to. Ipi-play ko to. Sure na. Okay. Go for it. After 6 years dito sa Dubai, and I've decided na siguro, although ang iba yung natutunan ko dito, sobrang ang laking bagay, technical, sa creative part ng journey ko. Pero merong something sa akin na gusto ko nang umuwi to continue what I've been doing before na mabalik na ako ng Pilipinas. I'll be going back to documentaries. I'll be doing short films, yung mga relevant na short films. Yung pwedeng may kurot. Yun. Tapos, magpo-porn na rin ako. Hindi, babalik ako. Sooner this year, pauwi na ako and babalik na ako ng Pinas and kumakausap na rin ako ng mga pwede kong labasan doon. Para, nag-send na nga ako ng dear list ko eh. Sabi, ito na yung gamit ko, babalik na ako ng Pilipinas, I'll continue what I've been doing before. Malaking factor ba yan dahil sa current situation, sa gera? Isa yun. Kasi sobrang 2 months na ako walang shoot. 2 months na. Yung sardinas ko ngayon, hinahati ko na eh. Hindi, pero talagang hirap. Ang hirap talaga. Financially, draining kasi may mga nag-aaral ako eh. Then, magbabayad ka ng rent dito. Tapos, by September, kailangan ko na naman mag-renew ng trade license. Siyempre, kukuha ka na naman ng bagong visa. Ang hirap. And, tapos, nagka-apo na rin ako. So, gusto ko na rin makasama yung gusto ko na rin makita yung apo ko ganun. Alam mo yun yung gusto kong ibahagi ngayon eh. Like sa 20 years ko sa Dubai, ito yung mga nakita ko ng ups and downs ng UAE. From recession, multiple recession. Oo, kasi inabot mo yung first recession. Yes. 2008, Pandemic. 2009. Pandemic. Gera, ilang conflict na ang dinaan ng UAE. Ang sakit kasi may makikilala kang tao. Pero hindi mo alam kung hanggang kailan sila dito. Actually, oo. Talagang isang ganap lang pwedeng mawala ang mga
mahal mo sa buhay. Oo. Alam mo yun. So walang permanente. Yun ang pinakamasakit dito, living in the UAE for the past 2 decades. Makakita ka ng taong tingin mong makakasundo mo. Actually, Pero- mahirap. Oo. In a snap. Dadaan lang. In a snap, Mm. mawawala. Sige, Ang ako magtatanong sa'yo. Kunyari ako yung host. Oh. 5 years from now, ano yung projection mo sa sarili mo 5 years from now? Bro, kung walang gera. I mean, sa sitwasyon ngayon, sa ngayon kasi pinaplano ko na yung exit plan ko eh. Just in case talagang ngayon talagang apektado lahat. Talagang walang safe. Oo. Walang safe talaga. So kung ngayon ang hirap sagutin. Kung tatanungin mo ako siguro before war, I would say na nandito pa rin ako for sure. Actually, oo. Like parang hindi ko pa nakikita yung sarili ko sa Pilipinas. Kasi hindi ko alam kung anong 20 years tol. Oo. Dito na ako natuto, dito na ako humawak ng camera, dito ako nagnegosyo, lahat na nang alam ko sa trabaho ko dito. So kung uwi ako, parang mag-grind pa ba ako ulit? Parang magtatrabaho pa ba ako ulit? Parang gusto pag uwi ako talagang Benito retirement na. na. Pero Oo. tingin ko, yung ramdam ko sa iyo, pag umuwi ka sa atin, yung achievement mo dito, Mm. sobrang, ano pa? Yeah. Magfo-flourish ka pa ng husto ng Yeah. sobra. Kasi, yung ginagawa mo, Mm. yun yung balak gawin ng iba pa lang. Although may mga gumagawa na sa atin, pero kasi ikaw established ka na eh. Yun na. Andito ka na sa stage na Mm. pag dumating ka doon, Yeah. Jairus na ako. I mean, Kasi hindi mo pa- pwede, kahit hindi mo impose sa kanila na ako to, Mm. by themselves, pag nakita kanila, Mm. si ano to. Yun, parang ganun. Nasa back of my mind ko na yan. Yun lang, siguro nis ko parang ito ba yung way ni God? Itong sitwasyon na ito ba yung way ni God para sabihin na this is the time na bumalik ka sa pinanggalingan mo. Parang, alam mo, nandun ako sa stage na yun eh. Oo. Kasi nga talaga tol, walang kasiguraduhan eh. Parang ang sakit na dahil lang sa isang sitwasyon, dahil sa isang Naiipit. putang inang tao, Mm. sa isang desisyon, apektado Right. lahat. Dami. Ang dami na nag-uwian eh, actually. Nakakapikon in a way na parang actually 2026 Brad, ang ganda ng pasok sa akin eh. Ang ganda ng pasok ng 2026 totoo sa industry. Oo. Ang ganda ng pasok. Tol sa akin, napakaganda ng pasok ng 2026 sa akin. Then in one Bigla na stupid decision bro, cut off lahat. Diba? as in, Epektado lahat eh. alam mo yun, nakakaasar na hindi natin kasalanan tol. Ang dami nawala ng trabaho, Mm. ang dami nawala ng kabuhayan, ang dami na nasiraan ng pangarap. Ang masama hindi nila kasalanan. Ang masama yung kadarating pa lang eh. Oo, Ang bigat meron. nun, oo. May mga alala ko na kadarating pa lang. As in, buwan pa lang. Ngayon pa uwi na. Di ba? Ang bigat. Yung Hindi pa effort naka-establish. nila. Ang hirap. Alam naman natin kung gaano kahirap lumabas sa Pilipinas. Sa Oo. immigration pa lang, Diyos mio, di ba? Yeah. Experience ko sa immigration, nung papunta ako dito, inuna ko yung yung ticket ko. Ano pong gagawin niyo sa Dubai? Talaga. Alam ko kasi immigration iipiting ka eh. Doon na lang po ako hindi nakakapunta. Oh! Sige ko yung passport ko. Mic drop. Mic drop. Doon na lang po ako hindi nakakapunta. sa dami ng bansa na puntahan mo. Oo bugbog yung visa yung passport niya. Yun lang. Okay na. May masaya. pagkamayabang din tong Hindi tropa naman. natin. Nasa skin kasi. Depende sa skin. mga visa. Oo. Ganun kakapal. Ganun talaga. Sinama-sama ko. Yun talaga plano ko. Kasi alam ko, sisitahin ako. Anong gagawin mo sa Dubai? Doon na lang po ako hindi nakakapunta. Di ba? Iba yung mahangin. Medyo. Mahangin. Ang sarap manghangin. Ang sarap mangbara ng ganun diretso. eh. Pero siguro, advice ko na lang sa mga kapwa natin shooter, siguro gawin nyo lang tingin yung tama. Siguro. Sa panahon ngayon, walang kasiguraduhan. Kumbaga, tanggapin nyo na lang kung anong tingin yung future. Diba? For me, masakit man kung uwi man ako, pero yun talaga eh. Diba? Hindi... Pero may timeline ka ba? For this, I mean... Well, dito? Meron on na. something like this dito. Meron for sure. Like, alam ko baga, parang nagkatingin ako ng couple of signs to pull the trigger. Meron ako laging tinatanong sa mga OFW eh. Ito. Kahit sa ibang bansa, isa laging tinatanong ko. Ilan taon ka na po dito sa abroad? Siyempre, sasagutin mo. Sige, tanongin kita. Ilan taon ka na dito sa... 20 years. Paano mo na paglalabanan ng lungkot?
Ano mo na paglalabanan ng Dahil dyan, lungkot? deserve mo yung kabilang side. Oh, sakit, no? rated ano tayo, Brad? Oh. Rated PG tayo, Brad. Hindi, kasi yung kwelyo ko eh. Ay, ang kwelyo. Kwelyo ko. Hindi, may Yung kwelyo tumapon. ko. May tumapon. eh. Oo. Kwelyo, tumapon eh. Hindi. Pero sa akin, tol, siguro kaya ang nagbibigay ng power sa akin dito, siguro yung mga taong na-inspire ko. Actually, Yun nga marami to. yun nga yung purpose ko, yung sole Hindi, purpose lagi mong ko ng- tatandaan yun ha. Kasi people look up to you eh. Yun na nga. Yun na nga. And they will see you as, ano mo yun? They will see you as a comparison. Comparison. Kasi islang ako eh. Oh. Lang na. As Lasing a na. comparison of their achievement eh. Oo. Ikaw yung magiging, ituloy mo yung ginagawa mo kasi ikaw yung magiging, ikaw yung hindi gagayahin, pero yung magiging Benchmark. giya ka eh for Benchmark. for the new ones. Oo. Ikaw, dapat ganito. Ikaw yung magiging guide. Kaya kahit anong pagod ko sa paggawa ng podcast, kahit anong hirap, parang for me okay lang kasi alam ko in the long run, may mga tao at may mga taong nanonood eh. Minsan kahit wala kang nanonood wala akong views, okay lang kasi nandyan lang yan sa internet eh. Nandyan lang yan. Hindi mo alam 10 years after, 20 years after. Actually, may mga ganun, di ba? Or Oo. baka pag nawala na ako, meron pa rin manonood eh. Ginagawa mo naman kasi out of to fulfill your ano mo yung passion mo eh. Yes. Not to pasayahin yung ibang tao. Pero gusto mo yung gawin to kasi yun yung magpapagaan sa'yo. And yun yung isang yung striving ano mo eh. Nandun yun eh. So for me ngayon, siguro gagawin ko lahat para mag-survive sa UAE hanggat kaya ko. Yun. Pero I know when to pull the trigger. And then kung ano mangyari sa akin, kung anong desisyon, sana masuportan pa rin ng mga tao. Oo naman. Diba? So, yun lang. Pero yun, hindi natin alam kung hanggang kaya tayo sa bansang to. Pero, man, I feel sad. Pero masaya ako na nakilala kita. Nakilala ko na isa sa pinakamayabang na shooter dito. Inborn yan. Walang inayos dyan, pare. Totoo lahat yan. No? Pero kung uwi man ako, tol, ikaw sa unang sabihin mo kukontak ko. ako. Oo. Pagka nandun ka na, sabihin mo ko dahil kahit pa paano may mga connection Pero pa rin tayo. ang sakit, Brad. Alam mo yun, may tao kang nakitang Hindi, ganyan. pwede naman ako hindi mo eh. Pera mo ng 40 mil. Pero tol, I wish you all the best. Alam mo yan. thank you, So, thank you. lahat naman tayo dyan ng endpoints sa Actually, Pilipinas. oo. Kumbaga, Uwi-tuwi tayo. una lang yan, di ba? So, yeah, pag uwi ako, for sure, ikaw ang isa sa mga unang kukontak ko. Para baka sakali may maggawa tayo. Pag uwi ko kasi magtatayo ako ng prod. That's good. Hindi na pwedeng makikisabit-sabit lang ako eh. Okay. Kailangan ko na magtayo ng sarili ko. Cool. And Yeah. Okay. Bro, Okay. maraming salamat sa Salamat po at pagtangkilik, pagdalo sa aking paanyanya dito sa podcast. it's been a privilege. Privilege. Oh, Brad, good luck sa Pilipinas. Salamat. Okay, Salamat. sa mga anak mo. Ingat ka dito. Sa apo mo. Oh, Good luck. oo. Good luck, tol. Ingat ka dito, ingat. And enjoy and continue creating something for Exactly. everyone. And then keep the passion alive. Yeah, keep the passion Bro, alive. let me give you a hug, bro. Ah.